Nagdeklara na ng state of calamity ang Masbate dahil sa matinding pinsalang iniwan ng bagyong Opong sa lalawigan. 7 residente po ang nasawi. Nasa frontline ng balitang yan, si Ian Suyo. Sa aerial shot na ito, kita ang mga bahay na pinadapa at winasak ng bagyong Opong malapit sa coastal area ng Masbate. Nagkalat naman sa kalsada ang mga dahon at sanga ng puno. Meron ding mga posteng tumagilid at natumba. Ganito kalala yung pinsala na iniwan ng bagyong Opong sa Masbate City. Ito yung tinatawag nila na social center kung saan maraming ang puno ang nakahilera dyan. Pero pagdating daw ng bagyo, nabuwal o di kaya ay nakalbo ang mga puno na yan. Ngayong linggo ng umaga na lang nagkaroon ng pagkakataon yung mga residente na putulin yung mga nakahambalang na parte ng puno. At tingin nila matatagalan bago sila tuluyang makarecover mula sa nangyari. Ang mga kalalakihang ito, naabutan naming nagliligpit ng mga nakahambalang sa daan. Pag may dala ho kaming mga equipment, mapapadali ho. Sa ngayon po, yung mga ginagawa namin ay itak muna sa mga maliliit lang ang mga sanga. Samantala, bumisita naman ng mga tauhan ng DSWD kasama si Secretary Rex Gatchalian. Nakipagpulong siya kay Masbate Governor Richard Go para sa magiging aksyon at solusyon sa lugar. Nagpamigay na rin ng food packs para sa mahigit 15,000 pamilyang apektado. The damage dito sa Masbate is quite staggering. As before pa tumama ang bagyon, meron naman tayong pre-positioned na family food packs dito. Pinag-usapan na rin namin yung next stage, yung financial assistance. The moment makuha ko yung mga listahan mula sa ating mga local chief executives, ipaprocess na rin natin yon. Bagamat unti-unting bumabangon ang Masbate, pahirapan pa rin, lalo't napakaraming poste ng kuryente ang nawasak. Kaya ngayon, lahat ng 20 munisipalidad at isang syudad sa Masbate ay walang kuryente. They told us the unfortunate news that it will take around a month to fully restore the power in the whole province of Masbate. I think siguro months ito bago bumalik, bago makarecover. Because hindi lang kasi bahay na sira kabuhayan, livelihood, especially to our farmers, fisher folks. Ngayon, October, dapat anihan na. Supposedly, ngayon sila kikita na wala pa. Sa huling tala ng Masbate LGU, umabot na sa 7 ang bilang ng mga nasawi. Habang nasa 21,000 na pamilya naman ang apektado. Katumbas niyan ang mahigit 60,000 na individual. Nagbabalita mula sa frontline, Ian Suyo, News 5. Mga kapatid, Andre Felix po, manatiling may alam pagdating sa mga mahalagang balita sa loob at labas ng bansa. Mag-follow at mag-subscribe na po sa social media pages ng News 5.